Ang monster trio nga netong 11 supernovas sina Eustace Kid, Trafalgar Law at Monkey D. Luffy. Una nga nating nakita itong tatlo na to na magkakasama during Sabo de Archipelago Arc. Dito nga natin unang nasaksihan na hindi lang pala si Luffy ang pinakamalakas na pirata. Nalaman nga natin na marami pala sila. Simula nga sa time na to, parang nabago na nga yung takbo ng One Piece. Kumbaga naging mas broad palalo yung ginagalawang mundo ni Luffy. Ngayon nga, isa-isahin natin tong tatlong to. Unahin na natin syempre yung bida na si Luffy. Bata pa nga lang si Luffy nakakain na siya ng devil fruit. Sinagip nga rin siya ng isa sa mga Yonko ngayon na si Shanks. At hindi lang yun basta pagsagip guys dahil sinacrifice nga ni Shanks yung braso niya, mailigtas lang tong si Luffy. Napaka famous nga na itong si Luffy dahil na rin niya sa tatay niya na si Monkey D. Dragon na kinikilalang most wanted criminal ng world government, at sa lolo naman niya na si Monkey D. Garp na binansagan naman na hero of the Marines. So hindi nga rin maganda yung naranasan netong si Luffy bago niya marating yung kung anumang meron siya ngayon, dahil marami ring naging pangyayari sa buhay niya na talagang sinubok yung kakayanan niya. During 2 years time skip nga nag-training itong si Luffy sa pangangalaga ni Silvers Rayleigh, ang kanang kamay ng dating pirate king na si Goldie Roger. Sa pagpasok nga ni Luffy sa New World, ang naging mission niya nga that time pabagsakin ang isa sa mga 7 warlords of the sea na si Don Quixote do Flamingo. Bali alongside nga sa mission niya naging kaalyansa niya si Trafalgar Law, dahil alam nga ni Trafalgar Law na kahit anong mangyari hindi kakampi itong si Luffy sa mga Yonko. Bagkos mas gugustuhin pa ni Luffy na kalabanin tong mga Yonko na to. At speaking of Trafalgar Law, siya na nga yung isunod natin. Bata pa nga lang tong si Law, namatay na yung pamilya niya. Hanggang sa isang araw nga napadpad siya sa Don Quixote family. At dito nakilala niya nga si Corazon, ang kapatid ni Don Quixote do Flamingo. Bali sa pag-i-stay nga netong si Law sa Don Quixote family, inalaman ni Corazon na miyembro pala tong si Law sa mga pamilyang may initial na D sa mga pangalan nila, o tinatawag nga ito ni Corazon na God's natural enemy. At bukod nga sa nalaman ni Corazon na may initial na D pala itong si Law sa pangalan niya, nalaman niya nga ring may sakit pala tong si Law na wala ng lunas. Kaya nung time na nalaman nila kung saan matatagpuan yung devil fruit na makakapagpagaling kay Law, agad na nila itong pinuntahan. Teka, ano ba yung devil fruit na to? Ito nga yung Opi-Opi no Mi, ang pinakasikat na devil fruit sa lahat, dahil may kakayanan nga ito na gawing immortal ang isang tao. Kaso yung user nga ng devil fruit na to mamamatay. Bali yun nga rin yung gustong makuha ni Do Flamingo para ma-perform sa kanya ni Trafalgar Law yung pagiging immortal. Kaso ayaw ngang mangyari ni Corazon yun, kaya naman iniligtas ni Corazon si Law kahit kapalit pa nun yung sarili niyang buhay. Anyway, nakita nga natin yung ability ng devil fruit ni Trafalgar Law at masasabi nating napakalakas nga talaga nito. In terms of character development naman, sobrang na-attach na nga tayo dito kay Trafalgar Law, or sobrang laki na ng character development niya. Kasi imagine, simula Punk Hazard Arc kasama na nila itong si Law until now na nasa Wano Arc na sila. Kaya masasabi kong hindi talaga mamamatay itong si Law ngayong Wano Arc, kasi parang sobrang laki na ng investment ni Oda sa character ni Law para lang ipapatay siya sa Wano, 'di ba? At yung mga fans nga ng One Piece hinahalin tulad itong si Law kay Whitebeard, dahil na rin siguro sa pagiging magkaibigan nila ni Luffy, na parang si Whitebeard kay Goldie Roger. Una nga nating nakita itong si Trafalgar Law during Sabo de Archipelago Arc, kung saan nakasama nga niya that time sila Luffy at Eustace Kid. At speaking of Eustace Kid, sino ba naman sa atin ang hindi magugustuhan yung appearance ng karakter netong si Eustace Kid? Based nga sa character design niya, parang siya yung typical na karibal ng mga bida, gaya nila Bakugo ng My Hero Academia at even Gaara ng Naruto. Marami nga sa ating mga fans ng One Piece na hinahalin tulad kay Golden Lion Shiki itong si Eustace Kid, dahil na rin siguro sa personality at yung desire neto na maipagkompetensya sa ating bida na si Luffy. Una nga rin nating nakilala itong si Eustace Kid during Sabo de Archipelago Arc, at during sa time na yan nalaman nga nating mas mataas pala yung bounty niya kesa sa ating bida na si Luffy. At ipinaliwanag rin naman yan kung bakit, dahil nga yan sa pagiging brutal netong si Kid at pagpatay sa mga inosenteng tao. Bali dyan pa lang malinaw nang sinasabi ni Oda para sa akin na magiging mahalagang karakter talaga tong si Kid sa hinaharap. Ang devil fruit powers nga netong si Kid may kinalaman sa magnetism, dahil nakita nga natin kung paano niya ma-pull at ma-push yung mga metals. At speaking of magnetism, what if kaya rin pala ni Eustace Kid na ma-push or ma-pull ang isang tao?
Kasi sa mga hindi nakakaalam 70% nga ng iron sa katawan natin ay matatagpuan sa red blood cell natin. And based sa study, pwede na itong mamagnetize ang dugo ng tao. And kung magawa man to ni Eustace Kid in the future, for sure medyo magiging malakas na yung paningin sa kanya ng mga tao. Kasi sa ngayon nga, alam nating overhype na malakas na karakter tong si Kid. Pero, hindi pa nga rin niya napapatunayan ni Kid sa ngayon. Kumbaga wala pang sapat na ipinapakita na aktwal itong si Kid para irespeto siya ng mga fans ng One Piece. Maybe ang isang reason kung bakit siya na-overhype na malakas dahil nga sa hinarap niya yung Red Hair Pirates. Pero hindi siya nagtagumpay at naputol nga yung kaliwang braso niya. Pero nevertheless, I'm sure hindi naman siguro sinaglit lang ng Red Hair Pirates kalabaning tong si Kid. Siguro tumagal din ng konti yung laban nila at I'm sure malaking impact na yan sa character development ni Kid kasi he gained experience sa laban na yan. At kung babalikan nga natin yung sinabi ni Silvers Rayleigh kay Luffy na habang nasa gitna daw ng laban mas lumalakas ang haki ng isang tao. Kaya I'm sure mas lumakas na rin tong si Eustace Kid even hindi siya nag-training during 2 years time skip. In fact, hindi nga lang si Shanks ang nakalaban na itong si Kid. He even stated na nilabanan nga daw niya ang isang commander ni Big Mom. At dagdag ko pa, alam naman nating nakaharap na rin niya si Kaido sa laban. Pero natalo nga siya neto. Kaya sigurado ako sa mga experience na naranasan niya na yan, yan ang mas lalong nagpatibay at nagpalakas ngayon kay Eustace Kid. At napansin ko rin during Sabo de Archipelago arc, pinapamukha na sa atin ni Oda na isa nga tong si Kid na dapat nating abangan na karakter sa New World. Dahil sinama niya nga si Kid sa tabi nila Luffy at Trafalgar Law. At alam naman nating during Wano arc, naulit yung moment na yan. At yan nga ang naging isang highlights bago sila magpunta kay Kaido. In terms of goals naman, masasabi kong medyo parallel nga yung gusto niyang makamit kay Luffy. Dahil gaya nga ni Luffy, na gustong maging hari ng mga pirata, ganun rin yung nais netong si Kid. Gusto niya ngang maging hari ng mga pirata. Kumbaga gusto niyang maging best of the best. Bukod nga sa pagkakaparehas ng mithiin netong si Luffy at Kid, halos parehas nga rin sila ng ugali at pag-iisip. Teka, ano bang ibig kong sabihin sa parehas sila ng pag-iisip? Mukha namang hindi sila nag-iisip parehas ni Luffy, 'di ba? Bali same nga sila na on point lang lagi yung mga decisions nila. Kumbaga kung si Trafalgar Law nag-iisip ng plano at tinitingnan muna yung magiging outcome ng plano niya, kung magiging possible ba yon o hindi. Itong si Luffy at Kid naman, direkta kung mag-isip. Kumbaga kung ano yung main goal nila, yun na yun. Gaya nga yung pagpunta nila ng Onigashima para patumbayin sina Kaido at Big Mom. Ang iniisip lang ng dalawang to pabagsakin si Kaido. Pagtapos nun si Big Mom naman. Ganun lang kasimple. At ang huli nga nilang pagkakapareho ni Luffy yung hindi sila basta-basta sumusuko. Napansin naman natin during nung nagpaplano itong si Eustace Kid, Basil Hawkins, Scratchman Apu, at Killer na ang gusto pa nga rin talagang patumbahin ni Kid si Shanks. Isipin nyo guys naputol na nga yung braso niya dahil sa paglaban niya sa Red Hair Pirates. Pero still, si Shanks pa rin yung gusto niyang kalabanin. At hindi lang yan. Dahil kita naman natin yung time na nakakulong itong si Kid sa Udon Prison. 'Di ba kahit tinalo na nga siya ni Kaido, ganun pa rin. Gusto niya pa rin tong talunin. Parang yung fighting spirit ni Luffy similar na similar dito kay Eustace Kid. All in all, napaka-solid na itong trio na to. Nila Luffy, Trafalgar Law, at Eustace Kid. Sana makita natin yung teamwork nila pag dumating na yung time na makakaharap na nila si Kaido. O yung parang ginawa lang nila sa movie ng Stampede. Yung time na kinalaban nila si Douglas Bullet. At kung sa individual character naman, sana lang itong sa mga huling taon ng One Piece mabigyan pa ng highlights itong si Eustace Kid. Kasi para sa akin, deserve niya ring mabigyan ng spotlight at deserve niya ring respetuhin ng mga fans ng One Piece. Sa case naman ni Trafalgar Law, I hope walang mangyaring masama sa kanya during this Wano arc. Kasi feeling ko magiging susi yung Devil Fruit abilities netong si Trafalgar Law pag dumating na yung time na makaharap netong sila Luffy, yung world government at si Im Sama. Kay Luffy naman alam naman nating sa uli siya yung magiging hari ng mga pirata. Pero malaking question pa nga rin sa ngayon kung paano niya gagawin yan. Paano niya mababago yung mundo? Paano niya pagbubuklod-buklorin ang iba't ibang lahi para maging iisa? Paano niya gagawing mapayapa ang mundo na pinaghaharian ng mga kurap at mga uhaw sa kapangyarihan? Paano nga ba niya matutupad ang naudlot na mithiin ni Goldie Roger?